3 araw bago nangyari ang trahedya sa NAIA Terminal 1. Isang pampasaherong bus ang sumalpok at binangga ang mga sasakyan sa toll plaza ng Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Sa CCTV footage mula sa pamunuan ng expressway, kuha noong May 1, makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate. Ilang sandali pa, makikitang paparating ang Solid North bus. At bigla na lang sumalpok sa mga sasakyang nasa unahan nito. Dahil sa lakas ng impact ng pagbangga, ang van at SUV na pumagitna sa bus at truck, napiping parang mga lata. Pati na rin ang mga sakay nito. Dahil sa insidente, 10 ang binawian ng buhay. 8 mula sa van at 2 mula sa SUV. Kabilang narito ang 4 na bata, habang higit 30 naman ang sugatan. Sa cellphone video na ito mula sa Concepcion Tarlac MDRRMO, makikitang pahirapan ang pag-rescue sa mga naipit na biktima. Ang isang lalaking ito, pumasok na sa loob ng nayuping sasakyan sa pag-asang may mailigtas pang buhay. Ang mismong driver ng van na si Jerry Tuason, na unang sinalpok ng bus, himalang nakaligtas. Nito lang Martes, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang burol ng 8 nasawi sa trahedya. Nakapanayam namin si Jerry. Kwento niya, papunta sila ng kanyang asawang doktor na si Marialet Joy o MJ Tuason at anak sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan sa Pangasinan. Kasi katabi ko yung aking asawa. Nasa likod ko yung aking nakamamahal na anak. Hipag ko naman sa katabi niya at saka yung ka-churchmate namin, yung mga anak, at saka yung 2 magkapatid na magulang. Pero habang papalapit na sa Tarlac Toll Plaza, bigla na lang daw may sumalpok na sasakyan mula sa kanilang likuran. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na raw niya nagawang makalabas mula sa kanilang sasakyan. Wala na po akong naalala. Nagising na lang po ako na nasa ospital ako. Pagising ko po, ibang tao na yung mga nakita ko. Nang magkaroon ng malay si Jerry, dito niya palang nalaman na wala na ang kanyang buong pamilya. Parang gumuho yung mundo ko. Talagang naiyak ako. Naalala ko yung asawa ko, yung anak ko. Kuha ang mga larawang ito bago bumiyahe sina Jerry papuntang Pangasinan para sa Children's Convention. Kausap pa raw nila noong mga oras na yon ang ina ni na Doktora MJ na si Nelly. Pero ito na pala ang huling beses na makakausap ni Nanay Nelly ang kanyang mga anak at apo. Noong 8 o'clock, may dumating na kapatiran. Sabi niya, Nel, umiiyak siya. Sabi, bakit ka umiiyak? Sabi niya sa akin, Nel, huwag kang mabibigla. Si Jerry lang daw ang nakasurvive. So, pagkatapos nung marinig ko yun, talagang bumagsak ako. Tapos, yung time na yun, talagang halos madurog yung puso ko. Umalis silang masaya pagkatapos dumating sila ganito. Lungkot na lungkot kami. Samantala, nasa kustudiya ngayon ng Tarlac City Police ang driver ng bus. Naharap sa patong-patong ng mga kasong multiple counts of homicide, frustrated murder, at physical injuries ang suspect. Pursuant to law, we revoked his license with perpetual disqualification. So doon na humihinto ang jurisdiction ng LTO as far as the license is concerned. No? Pansamantalang sinuspindi ang lahat ng biyahe ng Solid North bus habang umuusad ang investigasyon. Naglabas naman ng opisyal ng pahayag ang bus company. Ayon sa kanila, naiintindihan nila ang bigat ng sitwasyon at handa raw silang managot sa nangyaring insidente. Sa datos mula sa LTO, tumaas ang insidente ng road crash sa nakalipas na 2 taon.
Mula sa mahigit 24,000 na kaso noong 2023, umakyat ito sa mahigit 31,000 noong 2024. Ayon pa sa LTO, noong 2024, umabot sa 27,248 ang naitalang insidente ng human factor-related cases. Kabilang dito ang maling pag-overtake sa daan, drunk driving o pagmamaneho habang nakainom, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, bad turning o maling pagliko at overloading. Habang 790 na kaso ang dahil sa mechanical defect o pagkasira ng sasakyan. Ayon sa University of the Philippines Diliman National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, ang trahedyang nangyari sa SCTEX at NAIA hindi lamang basta aksidente, pero sumasalamin rin daw sa isang malalim na problema sa bansa. May nakikita tayo nun, correlation talaga, yung corruption at saka dun sa mga incidents na ito. Yung unqualified na driver, no? Times yung unsafe na vehicle, times yung substandard na daan, yung titignan mo, no? Times yung bribe-friendly na enforcer. Yun sinasabi namin na direct at saka indirect na link nung corruption dun sa ganitong klase mga nangyayari, no? Ang LTO hindi knee-jerk reaction. Dahil may aksidente, ito gagawin. As early as last year, matagal na natin pinag-aaralan yung mga problema, yung mga improvements, yung mga loopholes sa ating mga proseso. Sa joint press conference ng DOTR, LTO at LTFRB nito lang nakaraang linggo, ipinatupad ang regular mandatory drug testing sa lahat ng driver ng Public Utility Vehicles o PUVs kada 3 buwan. Kasama rin sa rerebisahing pulisiya ang paglimita na lang sa 4 na oras na pagmamaneho ng mga driver. Kailangan ngayon pag more than 4 hours ang biyahe, kailangan karelyebong driver. Hiwalay sa konduktor. Ipinag-utos din ni DOTR Secretary Dizon na higpitan ang roadworthiness check ng LTO sa mga sasakyan. Huwag na tayo magdukuhan. Alam naman natin, ng roadworthiness checks dito sa atin, hindi naman yan totoo eh. Hindi naman talaga na check-check eh.